Naghain ng petisyon ng PDP laban sa Korte Suprema para pigilan ang internet voting para sa OFWs dahil wala umano namang batas para rito. Bukas naman ang COMELEC sa inihaing petisyon at tiniyak na susunod anuman ang maging desisyon ng Korte Suprema. Madeline Villar Moratillo sa balitang yan. Pinahaharang ng Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan sa Korte Suprema ang implementasyon ng internet voting para sa overseas absentee voting. Personal na nagpunta sa tanggapan ng Korte Suprema ang ilang kandidato ng PDP laban sa pagkasenador para maghain ng petition for prohibition and mandamus laban sa online voting. Hiling nila sa Korte Suprema maglabas ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction. Giit ng kanilang abogado na si Attorney Israelito Torion, wala naman sa batas ang online voting. So pinag-aralan po namin and we found out na yung Commission on Elections resolutions na ipinalabas nila starting with 11061 on overseas Filipino voting system medyo depektibo po kasi po i-summarize ko na wala pa pong batas on online voting. Wala pang batas. Sa kanilang petisyon, kinwestiyon na rin ng mga itong automated counting ng mga boto, gayong sa ilalim umano ng Section 31 ng Republic Act 9369 o ang Automated Election Law. Nagkasaad naman umano dapat ang pagbilang ng boto sa precinct level. Because it is provided by law. Second, it is a voter verification mechanism in itself. Kung meron tayong manual counting, makikita po natin yung progression of votes. Makikita ng mga watchers kung sino talaga ang binoto nila at meron tayong tally sheets. Meron tayong election returns na klaro. Meron tayong certificate of votes. So we can have clear basis. Meron tayong factual basis pagpunta na doon po sa canvassing. Bukas naman ang COMELEC sa inihaing petisyon at tiniyak na susunod anuman ang desisyon ng Korte Suprema. Ini-expect namin na sana may mag-question para lang malaman natin kung talaga bang tama ang aming gagawin para din mabigyan tayo ng guidance ng ating kataas-taasang hukuman. Hiling lang ng COMELEC, sana agahan lang na SC ang paglalabas ng desisyon. Sa Abril 13, magsisimula na kasi ang overseas absentee voting. Gate ni COMELEC Chairman George Garcia, bago nagdesisyon, dumaan naman ito sa pag-aaral at mga konsultasyon. Kaya naman, pinursige ng COMELEC ang internet voting. Sinasabi nila walang batas. Ang amin pong interpretasyon, yung pong Republic Act 10950, yung mismong amendment sa mismong batas natin patungkol sa overseas voting, ay nagsasabi na ang COMELEC can venture on other mode or modes of voting. Mas malaki rin anya ang matitipid dito ng gobyerno at tiyak na mapapataas pa ang voter turnout. Tinagot rin ng COMELEC ang iginiit na manual voting ng mga petitioner. Nung magkaroon tayo ng Republic Act 9369, yung automated election law, inabandon po completely ang manual election or manual voting and manual counting. Completely po abandon. Hindi po nag-prescribe ang ating batas ng dalawang sistema sa isang eleksyon. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.